Walang kwenta kang asawa, Sisa. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko, pirmahan mo ang mga papeles na ito, ngayon din kung ayaw mong mabulok sa kalsada na parang basura. Ang boses ni Doña Amalia ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Ang mga salitang iyon na puno ng puot at pandidiri ay binitawan sa harap ng mga nurse at doktor na nagmamadaling iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Si Sisa ay nakatayo lamang doon, tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak sa ilalim ng malupit na liwanag ng puting ilaw sa kisame. Dahan-dahang ibinaba ni Sisa ang kaniyang tingin sa sariling mga kamay. Ang kaniyang mga daliri ay namumula, may mga bakas pa ng tuyong dugo. Sa gilid ng kaniyang mga kuko, mga sugat mula sa buong magdamag na pagmamadaling itahi ang 100 set ng uniforme. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ang tanging nasa isip niya ay ang kikitain niya para sa matrikula ni Nana, ang kaniyang pinakamamahal na anak. Ngunit sa sandaling matapos niya ang huling tahi, hindi bayad ang kaniyang natanggap, kundi ang balitang ang kaniyang asawang si Kenneth ay isinugod sa emergency room. Hindi niyo po naiintindihan, Mama Amalia. Kadarating ko lang po galing sa talyer. Ang nangangatog na boses ni Sisa ay halos hindi marinig. Huwag mo akong matawag-tawag na mama, nakakasuka ang pagmumukha mo, muling bulyaw ng matanda. Dahil sa iyo kaya nangyari ito kay Kenneth, dahil tuyot ka na, dahil hindi mo na siya mabigyan ng init na kailangan niya bilang lalaki. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya mapapagod ng husto sa paghahanap ng pag-ibig sa iba. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng intensive care unit. Iniluwa nito ang isang batang babae na marahil ay nasa 20 anyos pa lamang. Si Chantal. Magulo ang buhok nito, umiiyak, at ang suot na mamahaling damit ay halatang mabilisang isinuot lamang. Ang amoy ng pabango nito, isang amoy na hindi kayang bilhin ni Sisa kahit 10 taon pa siyang manahi, ay humalo sa amoy ng gamot at kamatayan sa paligid. Tita Amalia, he's awake. Kenneth is asking for me, hikbi ni Chantal, na tila ba hindi nakikita ang presensya ng legal na asawa na nakatayo sa harap niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sisa. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang asawa niya, ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 15 taon. Ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kaniyang pinaghirapan ay nag-agaw buhay dahil sa labis na pagpapakasasa sa bisig ng ibang babae. At ngayon sa kaniyang paggising, hindi ang pangalan ni Sisa ang hinahanap nito. Lalong humigpit ang hawak ni Doña Amalia sa mga dokumento ng diborsyo. Gamit ang kaniyang kuko na kulay dugo ang pintura, itinulak niya ang mga papel sa dibdib ni Sisa. Narinig mo, si Chantal ang kailangan niya. Si Chantal ang nagpapasaya sa kanya, hindi ang isang tulad mong mukhang basahan na laging amoy tela at pawis. May utang na loob ka sa amin, Sisa. Iniahon ka namin sa hirap, kaya ngayon bayaran mo kami sa pamamagitan ng pagkawala sa buhay namin. Isang malakas at mabilis na tunog ng palad ang bumasag sa hangin. Ang sampal ni Doña Amalia ay hindi lamang tumama sa pisngi ni Sisa. Tila ba tinanggalan nito ang huling hibla ng kaniyang dignidad? Napalingaling ang ulo ni Sisa sa lakas ng impact. Ang kaniyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglang pagdilim ng kaniyang mundo. Naramdaman niya ang alat ng dugo sa kaniyang labi. Ngunit mas masakit ang katotohanang walang sino man sa mga taong nakatingin ang lumapit para tulungan siya. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ni Sisa ang kaniyang anak na si Nana. Nakatayo ang bata, hawak ang isang mamahaling bag na ibinigay ni Doña Amalia at nakatingin sa kanya nang may halong hiya at pandidiri imbes na awa. Tinalikuran siya ng sarili niyang anak upang sumunod sa lola nito patungo sa silid ni Kenneth. Naiwang mag-isa si Sisa sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang bag na naglalaman ng mga uniformeng kaniyang pinaghirapan ay dahan-dahang nalaglag mula sa kaniyang nanghihinang bisig. Ang mga damit na kaniyang tinahinang may pagmamahal ay nagkalat sa sahig ng ospital, tinatapakan ng mga taong dumadaan. Tila ba simbolo ng kaniyang sariling buhay, marumi, tinalikuran at wala ng halaga. Hanggang kailan nga ba dapat magtiis ang isang pusong wala nang ibang alam kundi ang magbigay? Ang bawat hibla ba ng kaniyang pagkatao ay itinakda talagang mapigtas sa kamay ng mga taong tinuring niyang pamilya. Nakatayo si Sisa mag-isa at wasak habang ang tinig ni Kenneth na tumatawag sa pangalan ng kaniyang kabit ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig.
tila isang sumpa na hindi na siya kailanman magiging sapat. Ang bahay na ito ay itinayo sa bawat patak ng aking pawis, ngunit bakit tila ako ang estranghero sa loob ng sarili kong tahanan? Binagtas ni Sisa ang madilim na pasilyo patungo sa kaniyang silid sa itaas ng mansyon ng mga ilustre. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpasan sa buong mundo, mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Habang hawak ang kaniyang namamagang pisngi, pilit niyang inaalala ang pangako ni Kenneth, 15 taon, na ang nakalilipas ang pangakong hindi siya kailanman magugutom at laging itatangi. Ngunit ang gunita ay mabilis na napalitan ng mapait na katotohanan nang marinig niya ang kalabog ng mga gamit mula sa kaniyang kwarto. Mabilis siyang pumasok at doon ay tumambad sa kanya si Doña Amalia. Ang matanda ay kasalukuyang hinahalughog ang kaniyang cabinet, itinatapon ang kaniyang mga damit sa sahig na parang mga basahan. Mama Amalia, ano pong ginagawa niyo? Ang nangangatal na tanong ni Sisa habang pinagmamasdan ang kaniyang mga pinakaingat-ingatang gamit na nagkalat sa sahig. Hindi man lang siya nilingon ng matanda. Patuloy ito sa paghahanap hanggang sa makuha nito ang isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kaniyang kama. Doon nakalagay ang lahat ng ipon ni Sisa, ang perang unti-unti niyang itinabi mula sa bawat tinahing butones at bawat inayos na sirang damit sa loob ng maraming taon. Ito pala ang itinatago mo, sabi ni Doña Amalia nang may mapanuyang ngiti. Binuksan niya ang lata at kinuha ang mga bungkos ng pera. Nananahi ka lang pero ganito kalaki ang pera mo. Siguro ay ninanakawan mo ang anak ko, ano? Or baka naman binubulsa mo ang pambayad sa kuryente. Para po iyan sa matrikula ni Nana Mama, pakiusap po ibalik niyo iyan. Magpapasukan na po sa susunod na buwan. Pagsusumamo ni Sisa dahan-dahang lumalapit at akmang kukuha ang lata. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa ni Doña Amalia at itinulak si Sisa palayo. Huwag mo akong mahawakan. Ang dumi ng mga kamay mo. Gagamitin ko ang perang ito para sa pambayad sa ospital ni Kenneth. Kasalanan mo kung bakit siya naroon, kaya dapat lang na ikaw ang magbayad. At huwag kang mag-alala kay Nana ako, na ang bahala sa apo ko. Hindi niya kailangan ng pera mula sa isang magnanakaw na tulad mo. Napaupo si Sisa sa malamig na sahig. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kaniyang mga damit na nagkalat mga damit na siya rin ang nagtahi bawat tahi ay may kalakip na pangarap para sa kaniyang pamilya. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana tila ba nakikisabay sa kaniyang pangungulila. Sa gitna ng kaniyang pag-iyak, lumapit si Maria, ang isa sa mga katulong na dati ay tinutulungan niya tuwing may sakit ito. Ngunit ngayon, ang tingin ni Maria ay puno ng pangungutya. Sabi ni Doña Amalia, huwag ka na raw naming pagsilbihan. Maglaba ka raw ng sarili mong gamit at magluto ng sarili mong pagkain sa labas ng bahay. Bawal ka na raw gumamit ng kusina rito. Iniwan siyang mag-isa ni Maria. Dahan-dahang tumayo si Sisa at lumapit sa kaniyang lumang makina ng pananahi na nasa sulok ng silid. Ito lamang ang tanging bagay na hindi ginalaw ni Doña Amalia dahil sa luma at kalawangin na nito. Hinaplos ni Sisa ang malamig na bakal ng makina. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang sumunod sa bawat kurba nito, tila ba naghahanap ng lakas mula sa tanging kaibigan na hindi siya tinalikuran. Ikaw na lang ang natitira sa akin, di ba't bulong niya sa katahimikan. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na uyayi na nagpapaalala sa kanya ng kaniyang kahirapan. Habang nag-aayos ng kaniyang mga gamit na pansin ni Sisa, na mabilis na lumabas si Doña Amalia sa kabilang silid at may itinatagong isang maliit at gintong susi sa loob ng isang lihim na cabinet sa pasilyo. Ang kaba sa dibdib ni Sisa ay muling bumangon. Anong lihim ang pilit na itinatago ng matanda sa likod ng kaniyang mga pang-aapi? Bago matapos ang gabi nakita ni Sisa ang telepono ni Kenneth na naiwan sa ibabaw ng lamesa sa sala. Hindi niya mapigilang silipin ito nang umilaw ang screen dahil sa isang bagong mensahe. Love, don't worry, mapapaalis na natin siya. Kaunting tiis na lang at magiging atin na ang lahat ng ari-arian niya, pati ang suwang May. I love you, Kenneth. Ang mensaheng iyon ay parang isang patalim na muling bumaon sa kanyang puso. Hindi lamang pala ang kanyang dangal ang gustong kunin ng kanyang asawa, kundi pati ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ang kanyang munting Xiongmei. Napatitig si Sisa sa mga papeles ng diborsyo na maayos na nakapatong sa hapagkainan katabi ng isang baso ng malamig na tubig. Ang puting papel ay tila humihinga naghihintay na lamang ng kaniyang pirma,
upang tuluyan na siyang mabura sa kasaysayan ng mga ilustre. Hindi ba't ang hapdi ng sugat sa balat ay mas mabilis humilom kaysa sa sugat na dulot ng talim ng dila ng sarili mong anak? Maagang nagising si Sisa upang ihanda ang paboritong merienda ni Nana, ang ginatang mais na puno ng pagmamahal at pag-asa, na baka sa pamamagitan nito ay muli niyang makuha ang atensyon ng kaniyang anak. Ngunit lumipas ang mga oras, at ang mangkok ay nanatiling malamig sa ibabaw ng lamesa kasing lamig ng pagtanggap sa kanya sa bahay na iyon. Nang marinig ni Sisa ang pagtigil ng sasakyan sa labas, mabilis siyang tumayo at nag-ayos ng sarili pinupunasan ang mga bakas ng luha sa kaniyang pisngi. Inaasahan niyang ang dilaw na bus ng eskwelahan, ang darating ngunit ang itim na sasakyan ng mga ilustre, ang nagbaba kay Nana. Lumabas ang bata na may bitbit na mga mamahaling paper bag mula sa mga kilalang brand ng damit. "Nana anak, kamusta ang eskwela?" Malambing na tawag ni Sisa habang akmang kukuha ang mga gamit nito para tulungan ang bata. Ngunit mabilis na umiwas si Nana, ni hindi nito tiningnan ang kaniyang ina. "I can handle this, mommy. Huwag mo nang hawakan, baka madumihan pa." Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na sabay-sabay na tumusok sa puso ni Sisa. "Anak, nagluto ako ng paborito mo. Halika, kain muna tayo. Gusto ko ring pag-usapan yung tungkol sa matrikula mo." "Stop it, mommy." Biglang lumingon si Nana, ang kaniyang mga mata ay puno ng inis at pagkapahiya. "Lagi na lang pera, lagi na lang hirap. Sabi ni Lola Amalia, kaya mo lang daw ako gustong paaralin sa murang eskwelahan ay dahil wala kang ambisyon. She gave me everything I wanted today. Tiningnan mo ba ang suot mo? You look like a maid. Nakakahiya kapag nakikita ka ng mga friends ko na sinusundo ako." Nabitawan ni Sisa ang basahan na hawak niya. Ang bawat salita ni Nana ay parang pagpunit sa kaniyang pagkatao. "Nana, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Ang pananahi ko ang pagpupuyat ko. Then stop sewing pot." Sigaw ni Nana habang paakyat ng hagdan. "Hindi ko kailangan ng nanay na amoy tela at laging pagod. Mas gusto ko pa si Tita Chantal. At least she knows how to take care of herself. She's sophisticated, not like you." Naiwan si Sisa na nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa matinding sakit. Ang bata na kinalingan niya ang sanggol, na iniyakan niya gabi-gabi noong ito ay may sakit, ay ngayon ay tinitingnan siya ng may pandidiri. Napansin ni Sisa ang uniforme ni Nana na nakalaylay sa kaniyang bag, may isang maliit na punit sa may balikat. Dahan-dahang pinulot ni Sisa ang uniforme nang pumasok na si Nana sa kwarto nito. Sa gitna ng dilim ng sala, kinuha ni Sisa ang kaniyang karayom at sinulid. Sa bawat tahi niya isang patak ng luha ang humahalo sa tela. Kahit itaboy siya, kahit saktan siya, hindi niya kayang hayaang pumasok ang kaniyang anak na may sira ang suot. Ang pagtahi na ito, ang tanging paraan niya para sabihing, "Narito pa rin ako anak, mahal pa rin kita." Habang inilalagay ni Sisa ang inayos na uniforme sa tapat ng pinto ni Nana, nakita niya ang isang lumang litrato na nalaglag mula sa notebook ng bata. Isa itong larawan ni Nana noong sanggol pa nakabalot sa isang kupas na kumot. Nang baligtarin ni Sisa ang litrato, may nakita siyang sulat kamay na hindi kay Kenneth o kay Doña Amalia. Isang pangalan ang nakasulat doon na may kasamang petsa, "Elena, ang aking huling alaala." Sino si Elena at bakit may ganitong lihim sa likod ng pagkatao ng kaniyang anak? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Sisa, narinig niya ang busina ng isang sasakyan sa labas. Mula sa bintana nakita niya ang pulang kotse ni Chantal. Lumabas si Nana mula sa kaniyang silid, nakabihis na ng mga bagong damit na binili ni Amalia at may malawak na ngiti sa kaniyang mga labi. "Bye, mommy, maling muna kami ni Tita Chantal." "Don't wait for me," masayang sigaw ni Nana, bago tuluyang lumabas at sumakay sa sasakyan ng kabit ng kaniyang ama. Napatitig si Sisa sa paalis na sasakyan, ang kaniyang puso ay parang telang tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang babaeng sumisira sa kaniyang pagsasama kay Kenneth ay siya na ring unti-unting nagnanakaw sa pagmamahal ng kaisa-isa niyang anak. Ang bawat tahi ng karayom sa tilang aking pinaghirapan ay tila naging mga tinik na ngayon ay bumabaon sa aking sariling palad. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ng mga ilustre ay naliligalig sa katahimikan, si Sisa ay parang isang aninong gumagalaw sa loob ng opisina ni Kenneth.
Hindi na siya ang babaeng bulag sa pag-ibig. Ang kaniyang mga mata ay gising na sa lupit ng katotohanan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na flashlight, binuksan niya ang mga drawer na dati ay hindi niya kailanman pinangahasang hawakan dahil sa respeto sa kaniyang asawa. Doon sa ilalim ng mga makakapal na folder, natagpuan niya ang mga invoice mula sa kaniyang sariling siyongmay. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga habang binabasa ang mga numero. May mga peking lagda ang kaniyang pangalan, mga dokumentong nagsasaad na ang malaking bahagi ng kita ng siyongmay ay napupunta sa mga operational expenses na hindi niya kailanman narinig. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang inililipat ang mga pahina. Hindi lamang pala siya pinagtaksilan sa kama. Ninanakawan siya ni Kenneth sa loob ng 15 taon. Ang bawat patak ng kaniyang pawis, ang bawat gabing hindi siya natulog para matapos ang mga order ay ginamit ng kaniyang asawa upang pondohan ang isang buhay na lihim sa kanya. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw na tila nanunuya sa kaniyang kalagayan, nagtungo si Sisa sa bangko. Ang malamig na aircon sa loob ay hindi sapat para pawiin ang kaba sa kaniyang dibdib. Nang iabot sa kanya ng teller ang kasaysayan ng kanilang joint account, tila gumuho ang huling pundasyon ng kaniyang pagkatao. May mga buwan ng paglilipat ng pera sa isang account na nakapangalan kay Chantal Mercado, isang condominium, isang mamahaling sasakyan, at mga alahas. Lahat ng iyon ay binili gamit ang pera mula sa siyongmay na Sisa, ang nagtayo mula sa wala. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" tanong ng teller nang makitang namumutla si Sisa. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinupi ang mga papel at isinilid sa kaniyang lumang bag. Pag-uwi sa bahay, pumasok siya sa kanilang silid ni Kenneth. Nakita niya ang kanilang wedding photo sa ibabaw ng side table, isang larawan ng 2 taong nangako ng habang buhay na katapatan. Kinuha ni Sisa ang larawan. Gamit ang kaniyang mga daliri na sanay sa pagpunit ng tela, dahan-dahan niyang hinati ang litrato. Walang tunog na lumabas sa kaniyang bibig, ngunit ang bawat hibla ng papel na naghihiwalay ay tila simbolo ng kaniyang pusong tuluyan nang bumitaw. Ang mukha ni Kenneth ay naiwan sa isang panig, habang ang kanya ay nasa isang magkahiwalay, tulad ng kanilang mga mundo na hindi na kailanman magtatagpo. Habang itinatago ang mga dokumento sa isang lihim na compartment ng kaniyang sewing kit, isang maliit na reseta ang nalaglag mula sa mga invoice. Ito ay mula sa isang doktor na ang pangalan ay Dr. Villafuerte, isang urologist. Bakit kailangang magpatingin ni Kenneth sa isang doktor ng kalalakihan? Ang petsa sa reseta ay 18 taon na ang nakalilipas bago pa man sila ikasal. Biglang narinig ni Sisa ang mabibigat na hakbang sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga sapatos ni Doña Amalia ay mabilis na papalapit. Mabilis na isinara ni Sisa ang vault na kaniyang binubuksan at itinago ang susi sa loob ng kaniyang damit. "Ano ang ginagawa mo rito?" Ang matalas na boses ni Doña Amalia ay pumuno sa silid nang bumukas ang pinto. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang pawisang noo ni Sisa. "Nag-aayos lang po ng mga gamit ni Kenneth, Mama. Baka may kailanganin siya sa ospital." Mahinang sagot ni Sisa habang pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang boses. Lumapit ang matanda sa vault at hinaplos ang pintuan nito. "Huwag mong pagtatangka ang hawakan ang mga bagay na hindi para sa iyo, Sisa. Isang hamak na mananahika lang. Tandaan mo kung saan ka nanggaling bago mo isiping pagnakawan ng pamilyang kumupkop sa'yo." Nang makaalis ang matanda, napasandal si Sisa sa pader. Ang kaniyang hininga ay gipit, ngunit ang kaniyang isip ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. May malaking lihim ang pamilyang ilustre at ang reseta ni Dr. Villafuerte, ang susi upang mabuksan ang pintuan ng katarungan. "Paka, ang akala ko ay wala nang ilalalim pa ang sugat na iniwan ng iyong pagtataksil. Ngunit mali ako. Ang tunay na hapdi ay ang makita kang masaya sa piling ng iba sa loob mismo ng ating tahanan." Ang hapon na iyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan sa mansyon ng mga ilustre. Isang katahimikang binasag lamang ng tunog ng paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa tapat ng gate. Nakatayo si Sisa sa likod ng kortina ng sala. Ang kaniyang mga kamay ay nakayukom habang pinagmamasdan ang kaniyang asawang si Kenneth na dahan-dahang bumababa. Ngunit hindi siya mag-isa. Maingat niyang inalalayan si Chantal na tila ba isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag. Pumasok sila sa loob ng bahay na tila ba sila ang mga bagong may-ari. Si Kenneth, na mukhang maputla pa ngunit puno ng kayabangan,
ay hindi man lamang tumingin sa kaisa-isang direksyon kung saan nakatayo ang kanyang legal na asawa. Sisa, huwag kang tatayo-tayo lang dyan, ang bulyaw ni Doña Amalia na biglang sumulpot mula sa kusina. Ipaghanda mo ng merienda ang asawa mo at si Chantal. Kailangan ni Kenneth ng sustansya at si Chantal naman ay kailangang mag-ingat para sa magiging apo ko. Bawat salita ng matanda ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Sisa. Pero mama, asawa ko po si Kenneth. Bakit kailangang ako ang magsilbi sa babaeng sumisira sa atin? Asawa, humalakak ng mapait si Kenneth. Habang paupo sa sofa ang kaniyang kamay, ay hindi umaalis sa bewang ni Chantal. Sisa, sa papel na lang iyon. Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang pinatuyong tela sa initan. Samantalang si Chantal siya ang nagbibigay sa akin ng buhay na hindi mo na kayang ibigay. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang sumunod. Dahan-dahang humakbang si Sisa patungo sa kusina. Ang kaniyang mga binti ay parang gawa, sa tingga bawat hakbang ay isang pagtitiis. Nang lumabas siya, dala ang isang tray ng pagkain at tubig, naabutan niyang hinahaplos ni Kenneth ang buhok ni Chantal, isang kilos ng paglalambing na matagal na niyang hindi nararanasan. Here is your water, ang mahinang sabi ni Sisa. Ibinaba niya ang baso sa harap ni Chantal. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kaniyang mukha ay nanatiling blanko, tila isang maskara na itinatago ang nag-aapoy na galit sa loob. Kinuha ni Chantal ang baso at uminom ng kaunti bago ito ibinalik ng padaskol sa tray, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng tubig sa suot ni Sisa. Thanks, Yaya Sisa. Sisa. Sorry, mukha ka kasing katulong sa suot mo. Ang sabi ng dalaga sabay tawa ng mahinhin, isang tunog na parang kaskas ng kutsilyo sa plato. Sa kalagitnaan ng merienda, kinuha ni Sisa ang mga gamot ni Kenneth na nakalagay sa ibabaw ng lamesa upang ayusin ang mga ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang maliit na bote, mabilis na tinabig ni Doña Amalia ang kaniyang kamay. Ang takot sa mga mata ng matanda ay hindi nakaligtas sa paningin ni Sisa. Huwag mong hahawakan ang mga gamot na iyan. Ang sigaw ni Amalia, ang kaniyang boses ay puno ng kaba na pilit itinatago. Baka kung ano pang ilagay mong lason dyan dahil sa selos mo. Gusto ko lang pong tumulong. Hindi namin kailangan ng tulong mo, ang putol ni Kenneth. Tumingin siya kay Chantal at muling ngumiti, isang ngiting punong-puno ng pag-asa, na tila ba nakalimutan na niya ang kaniyang asawa sa tabi niya. Listen everyone, may mahalaga akong anunsyo. Sa susunod na linggo, magdadaos tayo ng isang malaking piging dito sa mansyon. Ipagdiriwang natin ang pagdating ng bagong tagapagmana ng mga ilustre. Ipakikilala natin sa lahat na si Chantal ay nagdadala ng aking anak. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sisa. Isang piging para sa bunga ng pagtataksil. Isang pagdiriwang para sa kaniyang sariling kahihiyan. Nakatitig lamang si Sisa kay Kenneth na ngayon ay masayang pinaplano ang mga detalye ng party kasama si Chantal at Doña Amalia. Ang kaniyang puso ay hindi na lamang basta nasasaktan. Ito ay unti-unti nang nagiging bato. Habang pinapanood niya ang kaniyang asawa na tumatawa, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kaniyang isip. Bakit takot na takot si Doña Amalia na malaman niya ang tungkol sa mga gamot na iyon? Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimula ng dumilim, tila nagbabadya ng isang bagyong hindi lamang dala ng kalikasan, kundi ng mga lihim na malapit ng sumabog. Ang bawat lihim ay parang isang sugat na pilit na itinatago sa ilalim ng telang puti, ngunit gaano man ito kintab ang bahid ng dugo, ay kusaring lilitaw sa takdang panahon. Bit-bit ang isang munting piraso ng papel na may nakasulat na lumang direksyon, tinahak ni Sisa. Ang daan patungo sa isang liblib na barangay sa labas ng syudad. Malayo ito sa kintab ng mansyon ng mga ilustre, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango ni Chantal. Ang paligid ay amoy lupa at basang damo, isang paalala ng kaniyang sariling pinagmulan bago siya ikulong ng gintong hawla ng kaniyang asawa. Natagpuan niya ang isang maliit at lumang klinika na halos balutin na ng mga gumagapang na halaman. Ang karatula sa labas ay kupas na, ngunit mababasa pa rin ang pangalang Dr. Villafuerte. Sa bawat hakbang ni Sisa papasok ang kaniyang puso ay parang isang tambol na mabilis ang pagtibok, tila nagbabanta na anumang sandali ay lalabas ito sa kaniyang dibdib. Sino ang hinahanap nila? Tanong ng isang matandang lalaki na nakaupo sa loob. Ang kaniyang mga mata ay malabo na, ngunit may bakas pa rin ng talino. Kayo po ba si Dr. Villafuerte? Ako po si Sisa, asawa ni Kenneth Ilustre.
ang mahinang pakilala ni Sisa. Nang marinig ang pangalang Ilustre, tila natigilan ang matanda. Ang kaniyang mga daliri na may hawak na pluma ay nanginginig ng bahagya. Matagal siyang tumitig kay Sisa, bago tumayo at dahan-dahang naglakad, patungo sa isang cabinet na puno ng mga maalikabok na folder. Ang tunog ng pagbukas ng lumang kahoy ay nagbigay ng kilabot sa katahimikan ng silid. 18 taon na ang nakalilipas. Simula ng doktor ang kaniyang boses, ay parang isang malungkot na alingawngaw. Pinakiusapan ako ng kaniyang ina na sunugin ang record na ito. Binayaran nila ako ng malaki para manahimik. Pero hindi ko magawang itapon ang katotohanan. Inabot ng doktor kay Sisa ang isang kupas na dilaw na papel. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humalo sa hangin. Doon sa ilalim ng pangalan ni Kenneth Ilustre ay nakasulat ang isang diagnosis na tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan ni Sisa. Nagkaroon siya ng matinding komplikasyon mula sa KB noong binata pa siya kaya. Paliwanag ng doktor habang nakatingin sa kawalan. Dahil doon naging permanente ang kaniyang pagkabaog. 0 sperm count. Hindi siya kailanman magkakaroon ng kakayahang makabuo ng sariling anak. Tila tumigil ang mundo ni Sisa. Ang papel sa kaniyang kamay ay naging kasing bigat ng isang malaking bato. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang tingin sa kaniyang sariling tiyan habang ang mga luha na 15 taon niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak binabasa ang tuyong tinta ng dokumento. Naalala niya ang lahat ng gabing umiyak siya sa harap ng altar, humihingi ng tawad sa Diyos dahil akala niya ay siya ang may depekto. Naalala niya ang bawat masasakit na salita ni Doña Amalia na tinatawag siyang tuyot na sanga at babaeng walang kwenta dahil hindi siya makapagbigay ng tagapagmana. Naalala niya kung paano siya hinayaan ni Kenneth na maniwala sa kasinungalingang iyon habang ang lalaki ay patuloy na naghahanap ng aliw sa iba. Isinisisi sa kanya ang kaniyang sariling kakulangan. Isang malamig at matalim na determinasyon ang unti-unting pumalit sa kaniyang pighati. Kung baog si Kenneth Ilustre, sino ang tunay na magulang ni Nana Sino? Ang sanggol na dinala ni Amalia sa bahay 15 taon, na ang nakalilipas at ipinakilala bilang himalang bunga ng kanilang pagsasama. At sino ang dinadala ni Chantal sa kaniyang sinapupunan na ipinagdiriwang ng buong pamilya? Salamat po, Dok. Ang tanging nasabi ni Sisa. Itinupi niya ang papel ng maayos at isinilid sa loob ng kaniyang damit malapit sa kaniyang puso. Lumabas si Sisa sa klinika habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Ang langit ay kulay dugo tila sumasalamin sa galit na nagsisimulang mag-alab sa kaniyang kalooban. Hawak niya ang alas na wawasak sa tore ng mga kasinungalingan ng mga Ilustre. Nang marating niya ang kalsada, muling binuksan ni Sisa ang dokumento upang basahin ang huling bahagi nito. Doon may nakitang maliit na nota ang doktor sa gilid, isang detalye na hindi niya napansin kanina. Isang pangalan ng isang pribadong ospital at ang petsa kung kailan kinuha ang medical record. Ang petsang iyon ay tumpak na tumpak sa araw bago mamatay ang kaniyang sariling sanggol sa panganganak 15 taon na ang nakalilipas. Isang nakakapanghilakbot na hinala ang nabuo sa isip ni Sisa, isang hinalang mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ang mga dalangin ba ng isang taong may pusong kasing itim ng uling ay umaakyat din sa langit o sadyang hanggang sa kisame lamang ng marangyang mansyong ito ang abot ng kanilang boses. Pagpasok ni Sisa sa malawak na sala ng mansyon, ang amoy ng insenso at sariwang bulaklak ay agad na sumalubong sa kanya. Sa gitna ng silid nakaupo si Doña Amalia sa kaniyang paboritong upuan, may hawak na rosaryo na gawa sa mamahaling kristal. Ang kaniyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng mga dasal, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng anumang pagkakamali sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Sisa, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kaniyang damit, kung saan nakatago ang dilaw na papel ng katotohanan. Bawat butil ng rosaryong hinahawakan ni Amalia ay tila isang paalala sa kanya ng mga taong ipinagmukha sa kanya ng matanda na siya ay makasalanan dahil hindi siya magkaanak. Nandyan ka na pala, Sisa. Ang malamig na boses ni Amalia ay bumasag sa katahimikan nang hindi man lang pinuputol ang kaniyang pagdarasal. Saan ka na naman nanggaling imbes na alagaan mo ang asawa mo na nagpapagaling sa taas kung saan-saan ka gumagala? Wala ka na talagang utang na loob. Galing lang po ako sa labas nagpahangin. Mahinang sagot ni Sisa, pilit na pinapakalma ang kaniyang boses.
Tumayo si Amalia, ang kaniyang mahabang belo ay sumasayad sa sahig. Lumapit siya kay Sisa at itinapat ang krus ng rosaryo sa mukha nito. Nagpahangin o naghahanap ng paraan para takasan ang responsibilidad mo. Alam mo, Sisa, sa tuwing tumitingin ako sa iyo, nakikita ko ang isang sumpa sa pamilyang ito. Kung naging mabuti kang asawa, hindi sana kailangang maghanap ng iba ni Kenneth. Ang pagkabaog mo ay parusa ng Diyos sa iyo. Naramdaman ni Sisa ang pamilyar na sikip sa kaniyang dibdib. Dati ang mga salitang ito ay nagpapaluhod sa kaniya sa iyak. Ngunit ngayon, habang alam niya ang katotohanan tungkol sa pagkabaog ni Kenneth, ang bawat salita ni Amalia ay tila isang maruming dumi na lumalabas sa kaniyang bibig. Bakit niyo po nasasabing parusa iyon, Mama? Hindi ba't ang pagkakaroon ng anak ay kaloob ng langit? At kung hindi man ipagkaloob, baka may dahilan ng Panginoon. Matapang na tanong ni Sisa, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Natigilan si Amalia. Ang kaniyang mukha ay namula sa galit. Nangangatuwiran ka na ngayon? Ang kapal ng mukha mong gamitin ang pangalan ng Diyos para pagtakpan ang pagkukulang mo. Lumuhod ka. Ano po? Sabi ko, lumuhod ka. Magdasal ka ng tawad sa harap ng altar na ito dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang sigaw ni Amalia habang itinuturo ang maliit na kapilya sa sulok ng sala. Huwag kang titindig hanggat hindi mo nararamdaman ang sakit sa iyong mga tuhod. Dahil iyan lang ang paraan para matuto ka ng pagpapakumbaba. Dahan-dahang lumuhod si Sisa. Ang matigas na sahig na gawa sa marmol ay malamig na tumama sa kanyang mga tuhod. Ito ang kanyang golden moment habang nakayuko siya at tila nagdarasal ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa kanyang mga kamay. Hindi siya lumuluhod dahil sa takot. Lumuluhod siya upang mag-ipon ng lakas bago ang kanyang pagtindig para sa huling laban. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang panata, na hinding-hindi na niya hahayaang muling tapakan ng matandang ito ang kaniyang dangal. Pagkalipas ng isang oras habang paakyat na si Amalia sa kaniyang silid, tumayo si Sisa at lumapit sa bintana upang magpahinga. Doon napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na laging umaaligid sa labas ng gate kung saan nakaparada ang sasakyan ni Chantal. Ang lalaki ay mukhang balisa pabalik-balik sa paglalakad habang tinitingnan ang kanyang relo. Sino siya at bakit parang pamilyar ang paraan ng kanyang pagkilos? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Sisa, narinig niya ang boses ni Doña Amalia mula sa itaas na palapag. Mukhang may kausap ito sa telepono sa loob ng kaniyang silid. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang umakyat si Sisa at idinikit ang kaniyang tenga sa pinto ng matanda. Huwag kang mag-alala, na bayaran ko na ang nurse sa ospital. Ang mahinang bulong ni Amalia, ngunit sapat na para marinig ni Sisa. Walang dapat makaalam kung saan nanggaling ang batang iyon, 15 taon na ang nakalilipas. Mananatiling sikreto na si Nana ay kinuha lang natin upang itago ang kahihiyan ni Kenneth. Kapag nalaman ni Sisa ang totoo, tapos na tayong lahat. Naramdaman ni Sisa ang paglamig ng kaniyang buong katawan. Ang kaniyang hininga ay tila tumigil. Ang kaniyang anak, si Nana, hindi lamang pala ampon, may mas malalim at mas madilim pang sikreto ang nakatago sa likod ng kaniyang pagsilang. Bakit kailangang ang mga taong may pinakamalinis na kalooban ang laging pinupukol ng putik ng tadhana? Ang ingay ng palengke ng San Jose ay tila isang magulong musika na pansamantalang nagpatahimik sa mga boses sa loob ng isipan ni Sisa. Hawak ang kaniyang bayong, naglalakad siya sa pagitan ng mga tumpok ng gulay at amoy ng sariwang isda, naghahanap ng kahit anong dahilan para hindi muna bumalik sa impyerno ng mga ilustre. Sisa, ikaw ba yan, Neng? Isang paos ngunit pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Sa isang sulok nakaupo ang isang matandang babae na may malalalim na kulubot sa mukha, nagtitinda ng mga kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Si Aling Rosa. Siya ang dating labandera ng mga ilustre, na bigla na lamang pinaalis ni Doña Amalia 10 taon na ang nakalilipas ng walang malinaw na dahilan. Aling Rosa, ang tanging nasabi ni Sisa. Lumapit siya at naupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng matanda. Dahan-dahang hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Sisa. Ang kaniyang mga palad ay magaspang puno ng kalyo mula sa ilang dekadang paglalaba, ngunit ang init na nagmumula rito ay tila isang balsamo sa nangangatog na puso ni Sisa. Balita ko ay may sakit si Kenneth.
At balita ko rin na may bago na siyang kinalolokohan. Yumuko si Sisa hinahayaang mahulog ang kaniyang buhok upang itago ang namamagang pisngi. Ngunit hindi siya nakaligtas sa mapanuring mata ng matanda. Huwag mong itago sa akin ang sakit, Sisa. Kilala ko ang mga ilustre. Ang mansyong iyon ay hindi bahay, ito ay isang magandang nitsutan. Bulong ni Rosa. Kinuha niya ang isang pirasong kakanin, hinati ito sa dalawa at inabot ang kalahati kay Sisa. Kain ka muna, ang tiyan na walang laman ay lalong nagpapahina sa isip. Ito ang kaniyang golden moment sa gitna ng mabahong palengke at ingay ng mga mamimili. Ang paghahati nila sa simpleng pagkain ay naging simbolo ng isang pagkakaibigang hindi kayang bilhin ng pera ni Amalia. Sa bawat kagat ni Sisa naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kaniyang lakas. Aling Rosa, may itatanong po ako. Simula ni Sisa, ang kaniyang boses ay halos pabulong na. Noong gabing ipanganak si Nana, nandoon po ba kayo? May alam po ba kayo sa totoong nangyari? Natigilan ang matanda sa pag-aayos ng kaniyang paninda. Tumingin siya sa malayo, tila may hinahanap na anino sa kaniyang gunita. Ang gabing iyon ay puno ng ulan, kasing lakas ng bagyong nararamdaman mo ngayon. Isinugod ni Amalia si Kenneth sa ospital, ngunit bumalik sila na may dalang sanggol. Sabi nila ay himala dahil akala ng lahat ay hindi na magkakaanak ang mag-asawa. Pero may narinig ako noon, Sisa. Isang iyak ng isang ina na nagmumula sa kabilang ward. Isang inang sinabihan nilang namatay ang kaniyang anak, ngunit wala silang ipinakitang bangkay. Nanginig ang buong katawan ni Sisa. Ang bawat salita ni Rosa ay parang isang kidlat na nagbibigay liwanag sa isang madilim na katotohanan. Sino po ang inang iyon, Aling Rosa, nasaan siya? Hindi ko alam ang kaniyang pangalan, Neng. Ang alam ko lang, pagkatapos ng gabing iyon, lahat kaming nakakaalam ay isa-isang tinanggal sa trabaho, binayaran ng aming katahimikan. Hinawakan ni Rosa ng mas mahigpit ang kamay ni Sisa. Mag-iingat ka, Sisa. Si Amalia ay parang ahas na handang manuklaw kapag naramdaman niyang mabubunyag ang kaniyang pugad. Nagpaalam si Sisa na may bitbit na mas mabigat na pasanin kaysa sa kaniyang bayong. Habang pauwi, dumaan siya sa isang madilim na eskinita, malapit sa Hongmay, upang umiwas sa traffic. Doon sa ilalim ng isang pundidong ilaw, nakita niya ang isang pamilyar na pulang kotse. Si Chantal. Ngunit hindi si Kenneth ang kasama niya. Nakasandal si Chantal sa pader, mahigpit na kayakap ang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang parehong lalaki na nakita ni Sisa na umaaligid sa kanilang mansyon. Ang mga kamay ng lalaki ay mapangahas na nakahawak sa bewang ni Chantal, habang ang dalaga ay tumatawa nang mahinhin ang kaniyang tiyan na sinasabing may dalang tagapagmana ay nakadikit sa katawan ng kaniyang tunay na kasintahan. Counting tiis na lang, babe, narinig ni Sisa ang boses ni Chantal na puno ng landi. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Sisa sa diborsyo at ang pera mula sa insurance ni Kenneth, lalayas na tayo sa bansot na pamilyang ito. Napatakip ng bibig si Sisa upang pigilan ang isang malakas na singhap. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gitna ng kadiliman. Hindi lamang pala si Kenneth ang manloloko sa kwentong ito. Ang lahat ay biktima ng isang mas malaking laro ng kasinungalingan. Sino ang lalaking ito? At paano magagawang lokohin ni Chantal ang isang matalinong babae na tulad ni Doña Amalia? Dahan-dahang umurong si Sisa. Ang kaniyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng anumang ingay sa semento. Habang papalayo, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ang mga piraso ng puzzle ay isa-isa nang nagtatagpo, at sa pagkakataong ito siya na ang hahawak sa karayom na magtatahi ng kanilang kapahamakan. Sa bawat hakbang ko sa likod ng kaniyang anino, nararamdaman ko ang lamig ng katotohanang unti-unting sumasakal sa aking leeg. Ang sikat ng araw sa labas ng isang mamahaling butik sa Makati ay tila nanunuya sa madilim na misyon ni Sisa. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa, isang malaking sombrero, at salamin upang itago ang kaniyang pagkatao. Bilang isang mananahi sa loob ng 15 taon, ang mga mata ni Sisa ay sanay na sa bawat detalye ng tela, bawat tahi at bawat kurba ng katawan. At sa araw na ito, ang kaniyang mga mata ay nakapako sa naglalakad na si Chantal. Pinagmamasdan ni Sisa ang bawat galaw ni Chantal mula sa malayo. May kakaiba sa paraan ng paglakad nito. Ang isang tunay na babaeng 3 buwan ng buntis ay may bigat sa balakang na hindi mo kayang itago, isang dahan-dahang indayog na dala ng bagong buhay sa loob.
Ngunit si Chantal ang kaniyang paghakbang ay masyadong magaan, masyadong mabilis. At ang kaniyang tiyan bagaman tila malaki sa ilalim ng suot na mamahaling silk dress, ay hindi sumusunod sa natural na galaw ng kaniyang katawan sa bawat paglingon. Dahan-dahang sinundan ni Sisa si Chantal hanggang sa pumasok ito sa isang madilim na restaurant sa sulok ng mall. Nagtago si Sisa sa likod ng isang malaking display ng mga tela sa kabilang bahagi ng pasilyo. Ang kaniyang golden moment ay ang maramdaman ng gaspang ng murang cotton sa kaniyang mga kamay, isang paalala ng kaniyang hirap, habang nakikita ang kintab ng silk ni Chantal na binili gamit ang perang ninakaw sa kaniya. Sa loob ng restaurant lumapit ang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang parehong lalaki mula sa eskinita. Gino ang tawag ni Chantal sa kanya. Inilabas ni Sisa ang kaniyang lumang cellphone. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Pinindot niya ang record button habang itinatago ang kaniyang sarili sa likod ng mga tumpok ng tela. Sa screen ng kaniyang telepono, malinaw na nakikita ang paghaplos ni Gino sa tiyan ni Chantal at ang sabay nilang pagtawa, bago ito dahan-dahang inayos ni Chantal, tila isang unan na bahagyang nalihis sa pwesto. "Babe, sure ka ba na hindi tayo mahuhuli ni Amalia Asanta?" Tanong ni Gino ang kaniyang boses. Ay narinig ni Sisa sa pamamagitan ng kaniyang matalas na pandinig. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Chantal, habang humihigop ng wine, isang bagay na ipinagbabawal sa mga buntis. Masyadong bilib ang matandang iyon sa sarili niyang plano. Akala niya siya ang nagpapatakbo sa akin, pero hindi niya alam na tayo ang humuhuthot sa bank accounts ng mga ilustre. Every month may nililipat na si Kenneth na pera sa personal account ko for the baby's future daw. Inosenteng-inosente ang asawa ko. Humalakhak si Gino at hinalikan ang kamay ni Chantal. "Swerte natin sa mananahin niyang asawa. Kung hindi dahil sa pagiging martyr niya, wala tayong ganito karaming pera." Ang bawat salitang iyon ay parang mga latigo na humahagupit sa likod ni Sisa. Ang kaniyang pagtitiis ay ginagawa nilang katatawanan. Ang kaniyang dangal ay ginagawa nilang tuntungan para sa kanilang maruming kaligayahan. Habang patuloy sa pagkuha ng video si Sisa, napansin niyang may iniabot na makapal na envelope si Chantal kay Gino. Isang malaking halaga ng cash. "Gamitin mo yan para sa susunod nating plano. Kailangan nating mapabilis ang pagpirma ni Sisa sa diborsyo. Kapag nakuha na natin ang ownership ng siyong may ibebenta natin agad yon at aalis na tayo ng bansa." Nabitawan ni Sisa ang dulo ng telang hawak niya. Ang kaniyang suwongmay, ang kaisa-isang alaala ng kaniyang pagkatao bago siya naging isang ilustre. Gusto nilang sunugin ang kaisa-isang bagay na kaniyang pinaghirapan. Biglang lumingon si Gino sa direksyon ni Sisa. Ang kaniyang mga mata ay naningkit, tila may napansing anino sa likod ng display. "Wait, parang may nakatingin sa atin." Tumayo ang lalaki at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Sisa. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa tiles ay tila tunog ng isang paparating na panganib. Mabilis na isinilid ni Sisa ang kaniyang cellphone sa bulsa at yumuko, pilit na pinapakalma ang kaniyang mabilis na paghinga. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng malakas, tila gusto nitong wasakin ang kaniyang dibdib. Huminto ang mga sapatos ni Gino sa harap mismo ng mga telang pinagtataguan ni Sisa. Isang kamay ang dahan-dahang humawi sa mga nakasabit na cotton fabric. Nangangatog ang mga tuhod ni Sisa, ngunit sa loob ng kaniyang isip, isang pangalan ang paulit-ulit niyang binubulong, Nana. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang lumaban, para sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. "Hindi kita kailangan, Sisa. Ang nanay ko ay si Lola Amalia at ang magiging kapatid ko ay nasa tiyan ni Tita Chantal. Ikaw anino ka lang sa bahay na ito." Ang bawat salita ni Nana ay parang mga bubog na pilit na ipinapakain kay Sisa. Bawat isa ay humihiwa sa kaniyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Nakatayo si Sisa sa tapat ng pintuan ng silid ng kaniyang anak, bitbit ang unipormeng kaniyang pinuyatang ayusin at labhan. Ang puting tela ay kasing linis ng kaniyang hangarin, ngunit sa paningin ni Nana ito ay simbolo lamang ng kahirapang pilit niyang tinatakasan. "Anak, pakinggan mo ako, bata ka." Pagsusumamo ni Sisa ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at pagtitimpe. "Nakita ko si Chantal. Hindi siya ang inaakalang mong mabuti. Niloloko niya tayo, Nana. Ang baby na sinasabi niya, may kailangan kang malaman tungkol sa kanya."
Stop it, masyado ka ng desperada. Sigaw ni Nana habang itinatapon ang isang mamahaling sapatos na bigay ni Amalia sa sahig. Siniraan mo na si Daddy, ngayon naman ay ang baby ang puntirya mo. Bakit hindi mo na lang tanggapin na wala kang kwenta? Kaya ka iniwan ni Daddy dahil mas boring ka pa sa telang tinatahi mo. Hindi na napigilan ni Sisa ang kaniyang sarili. Nilapitan niya si Nana at hinawakan sa balikat pilit na ipinapakita ang screen ng kaniyang cellphone kung saan nakatago ang video ng pagtataksil ni Chantal. Tumingin ka rito, Nana, ito ang katotohanan. Ngunit bago pa man dumapo ang tingin ng bata sa screen, isang malakas na kamay ang humablot sa braso ni Sisa at marahas siyang pinalayo. Si Kenneth, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ang kaniyang mukha ay mapula dahil sa puot na tila matagal na niyang kinikimkim laban sa kaniyang asawa. Huwag mong madamay-damay ang anak ko sa mga laro mo, Sisa, ang bulyaw ni Kenneth. Ang tunog ng palad ni Kenneth na tumama sa pisngi ni Sisa ay hindi lamang bumasag sa katahimikan ng silid. Ito ang huling pagguho ng anumang respeto na natitira sa kanilang pagsasama. Ang sakit ng sampal ay mabilis na kumalat, nagiiwan ng init na gumagapang hanggang sa kaniyang pandinig. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang makitang walang kibo si Nana habang pinapanood ang kaniyang ina na nasasaktan. Napaupo si Sisa sa sahig, ang kaniyang cellphone ay tumalsik sa ilalim ng kama. Ang kaniyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang itinatago. Sa gitna ng kaniyang pagkahilo, nakita niya ang kaniyang asawa na inalalayan si Nana, tila ba si Nana ang biktima at siya ang kriminal. Dad, I want her out of my room. She's crazy, kiyang malamig na sabi ni Nana. Ang bata ay hindi man lamang nagpakita ng kahit katiting na awa. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkasuklam, tila ba ang babaeng nagpalaki sa kanya ay isang maruming mantsa sa kaniyang bagong buhay. Narinig mo ang anak mo? Ang bulyaw ni Kenneth habang nakaturo sa pinto. Isang katulong ka lang dito, Sisa. Huwag mong kakalimutan iyon. Ang tungkulin mo lang ay manahi at sumunod, hindi ang maghasik ng lason sa isip ng anak ko. Dahan-dahang tumayo si Sisa, ang kaniyang mga tuhod ay nangangatog. Pinulot niya ang uniforme ni Nana, na nalaglag sa sahig. Ang telang ngayon ay may bakas na ng dumi ng sapatos ni Kenneth. Ito ang kaniyang golden moment, ang mapait na pagtanggap na ang kaisa-isang taong dahilan ng kaniyang paghinga ay siya na rin kaisa-isang taong gustong pumatay sa kaniyang pagkatao. Hindi mo ako ina, isang katulong ka lang, ang huling mga salitang binitawan ni Nana bago padabog na isinara ang pinto ng silid. Naiwang mag-isa si Sisa sa madilim na pasilyo, yakap ang maruming uniforme. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumasakal sa kanya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang saradong pinto. Hanggang kailan mo kayang mahalin ang isang taong hindi nakilala ang iyong muka? Mesat. Ang isang halik na dati ay nagbibigay ng buhay ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking kaluluwa. Gabi na, ngunit ang ilaw sa munting silid panahian ni Sisa ay nananatiling bukas. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng karayom sa tela ay tila isang ritual ng paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Kenneth. Amoy alak siya, magulo ang suot na polo at ang kaniyang mga mata ay tila naliligaw sa dilim. Hindi kumilos si Sisa. Patuloy siya sa pagtahi, ngunit ang kaniyang buong katawan ay nanigas nang maramdaman niya ang mga kamay ni Kenneth na dahan-dahang pumatong sa kaniyang mga balikat. Isang haplos na matagal na niyang hinintay, ngunit ngayon ay nagbibigay lamang sa kanya ng kilabot. Sisa, mahal! Ang paos na bulong ni Kenneth. Isinandal niya ang kaniyang mabigat na ulo sa balikat ni Sisa. Ang amoy ng whiskey ay humalo sa amoy ng telang cotton, isang kombinasyong nakakahilo at nakakasuka. Para sa isang sandali ipinikit ni Sisa ang kaniyang mga mata. Sa loob ng 15 taon ito, ang kaniyang naging sandigan. Gusto niyang maniwala na ang lahat ng nangyari ay isang masamang panaginip lamang. Gusto niyang isipin na bumalik na ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Kenneth sa kaniyang leeg, isang pamilyar na pakiramdam na nagdulot ng panandaliang kirot sa kaniyang puso. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Ang muling bulong ni Kenneth habang ang kaniyang kamay ay dahan-dahang bumababa patungo sa mga kamay ni Sisa na may hawak na tela. Alam mo namang stress lang ako sa ospital at sa negosyo, pero ikaw pa rin ang kailangan ko, Sisa. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin.
Dahan-dahang hinarap ni Sisa ang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Kenneth na tila puno ng pagsusumamo, muli siyang nalinlang ng kanyang sariling damdamin. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mayakap ng lalaki, ang kanyang ulo ay sumandal sa dibdib nito, nakikinig sa tibok ng puso, na dati ay itinuturing niyang kanyang tahanan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang ilabas ni Kenneth ang isang folder mula sa kaniyang likuran. Mahal, kung gusto mo talagang maayos tayo, kailangan ko lang ng tulong mo. Pirmahan mo na itong mga dokumento para sa sungmay. Para ito sa kinabukasan nating dalawa, para hindi na tayo mahirapan. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sisa. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa collar ng polo ni Kenneth. Doon sa pagitan ng puting tela ay may bakas ng matingkad na pulang lipstick, isang kulay na kailanman ay hindi ginamit ni Sisa. At kasabay nito ang amoy ng matamis at murang pabango ni Chantal ay pumasok sa kaniyang pang-amoy, nanunuot sa kaniyang lalamunan. Kenneth, ang mahinang tawag ni Sisa habang pilit na kumakawala sa yakap. Ngunit ang lalaki ay tila nawawala na sa kaniyang ulirat dahil sa kalasingan. Muli niyang isinandal ang kaniyang ulo at sa gitna ng kaniyang pag-aantok, isang pangalan ang lumabas sa kaniyang mga labi na nagpasinghap kay Sisa. Elena, patawarin mo ako, Elena, ang ungol ni Kenneth bago ito tuluyang nawalan ng malay sa kaniyang balikat. Sino si Elena? Ang pangalang nakita niya sa likod ng lumang litrato ni Nana. Bakit ito ang binabanggit ni Kenneth sa gitna ng kaniyang kalasingan? At bakit ang hiling niyang patawad ay hindi para kay Sisa, kundi para sa misteryosong babaeng ito? Isang matinding pagkasuklam ang namuo sa dibdib ni Sisa. Marahas niyang itinulak si Kenneth palayo dahilan upang bumagsak ang lalaki sa sahig. Ang mga dokumentong puno ng kasinungalingan ay nagkalat sa paligid nito, tila mga basurang walang halaga. Huwag mo akong mahawakan. Ang maring sabi ni Sisa, bagaman wala nang malay ang asawa para marinig siya. Kinuha niya ang kaniyang gunting at mahigpit itong hinawakan. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa lalaking naging sentro ng kaniyang buhay, ngunit ngayon ay siya na rin kaniyang pinakamalaking pagkakamali. Ang ningning ng mga kristal na chandelier sa kisame ay tila mga mata ng mapanghusgang lipunan, nanunuya sa bawat butil ng pawis na namumuo sa aking noo. Ang mansyon ng mga ilustre ay nagmukhang isang palasyo ng kasinungalingan sa gabing iyon. Puno ang paligid ng mga bulaklak na puti, mga mamahaling alak, at ang tunog ng tawanan ng mga taong ang tanging alam ay ang kintab ng salapi. Ngunit sa gitna ng karangyaan, si Sisa ay pinilit na magsuot ng isang itim at puting uniforme ng katulong. Ito ang parusa ni Doña Amalia, ang ipakita sa lahat ng kanilang mga kaibigan sa alta lipunan na ang asawa ni Kenneth ay wala nang pinagkaiba sa mga taong naglilinis ng kanilang sahig. Sisa, dalian mo, ang mga tray ay hindi dapat mabakante. Ang matalas na bulong ni Doña Amalia habang dumadaan sa tabi niya ang kaniyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Dala ang isang mabigat na tray ng mga baso ng alak, dumaan si Sisa sa gitna ng mga bisita. Narinig niya ang bawat bulungan, ang bawat pasimpleng tawa na itinago sa likod ng mga mamahaling pamaypay. Ang kaniyang puso ay tila isang telang paulit-ulit na tinatabasan, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kaniyang likod. Sa gitna ng silid, nakita niya si Chantal. Suot nito ang isang puting silk dress na halatang sadyang ginawa upang ipakita ang bahagyang umbok ng kaniyang tiyan. Nakasandal siya kay Kenneth na mukhang ganap na nang nakabawi mula sa kaniyang pagkakasakit. Nag-angat ng tingin si Kenneth at nagtama ang kanilang mga mata ni Sisa. Sa halip na awa ang nakita ni Sisa ay ang malamig na pagbaliwala, tila ba isa nga lamang siyang estranghero na binabayaran upang magsilbi. O Sisa, mabuti at nandito ka. Ang malakas na sabi ni Chantal, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Can I have some red wine, for my celebration? Lumapit si Sisa ng walang kibo. Habang dahan-dahan niyang iniabot ang baso, sadyang ginalaw ni Chantal ang kaniyang kamay. Ang mapulang alak ay tumapon sa puting apron ni Sisa, mabilis na kumalat ang mantsa na tila isang sariwang sugat. I'm so sorry, Yaya Sisa, Sisa. Hindi ko sinasadya. Ang sabi ni Chantal sabay tawa ng mahinhin. Kenneth, look, ang dumi na ng suot niya. Baka isipin ng mga guest na hindi tayo malinis sa bahay.
Ngumisi si Kenneth at inabutan si Chantal ng tissue. Hayaan mo siya, Chantal. Kasalanan niya iyan dahil hindi siya tumitingin sa dinadaanan niya. Sisa, umalis ka na rito at magpalit. Nakakahiya ka sa mga bisita. Ito ang kaniyang golden moment sa gitna ng kahihiyan, hindi yumuko si Sisa. Hindi siya umiyak. Sa halip kinuha niya ang baso mula sa kamay ni Chantal nang may dahan-dahang determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga, isang tinging puno ng katotohanang hindi kayang takpan ng anumang makeup. Ang kaniyang katahimikan ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw dahilan upang sandaling mawala ang ngiti sa mukha ni Chantal. Habang naglalakad patungo sa kusina upang linisin ang kaniyang suot, isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng barong ang humarang sa kaniyang daan. Sa isang mabilis at palihim na galaw na ramdaman ni Sisa ang pagdulas ng isang maliit na papel sa bulsa ng kaniyang apron. Hindi man lamang tumingin ang lalaki sa kanya at agad na lumayo upang makihalo sa karamihan. Puno ng kaba pumasok si Sisa sa isang bakanting silid at kinapa ang papel. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, isang malakas na tunog ng mga sirena ang bumasag sa musika ng party. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga malalaking bintana ng mansyon. Bumukas ang malaking pinto ng sala at pumasok ang ilang mga unipormadong pulis. Ang tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Sino ang nag-report ng kaguluhan dito? Ang tanong ni Doña Amalia, ang kaniyang boses ay puno ng puot at pagkalito. Ngunit ang mga pulis ay hindi sa kanya nakatingin. Naglakad sila patungo sa gitna ng silid kung saan nakatayo si Kenneth at ang namumutlang si Chantal. Ang kaba sa dibdib ni Sisa ay lalong tumindi habang hawak-hawak ang misteryosong sulat sa kaniyang bulsa. Sino ang tumawag sa mga pulis? At ano ang nakasulat sa papel na tila nagniningas sa loob ng kaniyang apron? Ang pinakamasakit na uri ng pangungulila ay ang hanapin ang isang bahagi ng iyong sarili na matagal na palang ninakaw ng hindi mo alam. Hawak ni Sisa ang maliit na piraso ng papel habang ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng malamig na ulan. Ang address na nakasulat doon ay nagdala sa kanya sa isang liblib at madilim na bahagi ng lungsod kung saan ang mga eskinita ay tila mga bitukang kumakalam sa gutom at dumi. Malayo ito sa kintab ng mansyong kaniyang iniwan kung saan ang mga sirena ng pulis ay patuloy pang umaalingaw-ngaw dahil sa kaguluhang dulot ng isang hindi kilalang ulat. Narating niya ang isang maliit at abandonadong gusali na dati ay isang bahay ampunan. Ang tunog ng kaniyang mga yabag sa basang semento ay tila isang malungkot na paalala ng kaniyang pag-iisa. Sa dulo ng pasilyo, sa isang silid na tanging kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag, nakita niya ang isang matandang babae na nakahiga sa isang manipis na banig. Ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong lupa na puno ng bitak at ang kaniyang mga mata ay malabo na dahil sa katarata. Elena, yang mahinang tawag ni Sisa. Natigilan ang matanda. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita ang mukha ni Sisa, isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kaniyang tuyot na mga labi. Hinihintay kita. 15 taon ko nang hinihintay ang mga matang iyan. Naramdaman ni Sisa ang biglang paglamig ng kaniyang sikmura. Sino ka at bakit mo kilala ang mga mata ko? Umubo ang matanda, isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Ako ang nurse na naka-duty noong gabing manganak ka sa pampublikong ospital. Ang gabing sinabi ni Doña Amalia sa iyo na namatay ang iyong sanggol dahil sa komplikasyon. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Sisa. Ang kaniyang hininga ay naging gipit at ang kaniyang paningin ay nagsimulang umikot. Anong ibig mong sabihin? Hindi namatay ang anak mo, Sisa. Ang bulong ni Elena habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kaniyang kulubot na pisngi. Ang iyong sanggol ay malusog. Ngunit si Doña Amalia, binayaran niya ang ospital. Binayaran niya ako upang sabihing patay na ang bata. Kailangan ni Kenneth ng tagapagmana upang itago ang kaniyang pagkabaog. Ayaw ni Amalia na mapunta sa ibang pamilya ang yaman ng mga ilustre. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Sisa. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang batang pinalaki mo? Ang batang tinawag mong anak sa loob ng 15 taon? Sa ilalim ng kasinungalingang siya ay ampon. Si Nana, ang sagot ni Elena. Si Nana ang tunay mong anak, Sisa.
Ninakaw nila siya sa iyo mula sa iyong sariling sinapupunan at ipinamukha nilang utang na loob mo sa kanila ang pag-aalaga sa sarili mong dugo. Napaluhod si Sisa sa maruming sahig. Ang kaniyang sigaw ay hindi lumabas sa kaniyang lalamunan. Ito ay naging isang piping hagulgol na yumanig sa kaniyang buong pagkatao. Ang lahat ng sampal, ang lahat ng pang-aalipusta, ang bawat gabing itinuring siyang katulong sa sarili niyang bahay, lahat ng iyon ay ginawa sa kanya habang hawak nila ang kaniyang anak bilang bihag. Ito ang kaniyang golden moment, isang sandali ng wagas na sakit at pagkilala. Nakakita siya ng isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol sa tabi ng higaan ni Elena, isang sapatos na tahi sa kamay na kaniyang ginawa noong siya ay nagbubuntis pa lamang. Hinawakan niya ito at idinikit sa kaniyang dibdib. Tila ba doon niya gustong ibalik ang lahat ng taong ninakaw sa kaniya. Patawarin mo ako, Sisa, ang hikbi ni Elena. Heto ang original na birth certificate. Itinago ko ito bilang proteksyon, bilang patunay na ikaw ang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Sisa habang tinatanggap ang papel. Ang kaniyang luha ay pumatak sa pangalan niya bilang ina ni Nana. Isang malamig at nakakatakot na determinasyon ang unting pumalit sa kaniyang panghihina. Hindi na siya ang Sisa na mananahi lamang. Siya ay isang inang handang pumatay at mamatay para sa kaniyang anak. Biglang narinig ni Sisa ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang liwanag ng headlights ay tumama sa bintana ng silid, tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Nakilala ni Sisa ang tunog ng makina, ang sasakyan ni Doña Amalia. Nahanap na nila tayo yung babala ni Elena ng may takot. Mabilis na isinilid ni Sisa ang dokumento sa loob ng kaniyang damit. Tumingin siya sa pinto, ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam ni Amalia na nahanap na niya ang katotohanan at sa gabing ito isa sa kanila ang hindi na makakalabas ng buhay sa eskinita. Ang bawat hakbang ko patungo sa luhuran ng katarungan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga karayom, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nasasaktan. Ang loob ng courtroom, 14 ng family court, ay binalot ng isang malamig at nakakabinging katahimikan, isang katahimikang tanging ang tunog ng aircon at ang marahang paglipat ng mga pahina ng dokumento ang naririnig. Ang amoy ng lumang kahoy at tinta ay humalo sa tensyon na tila isang makapal na usok na sumasakal sa lahat ng naroon. Ngunit sa gitna ng silid nakaupo si Sisa na may tuwid na likod at mga matang tila dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Hindi na siya ang Sisa na nakasuot ng apron. Hindi na siya ang babaeng nakayuko habang sinusumbatan ng kaniyang biyenan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na siya mismo ang nagtahi, bawat tahi ay pantay, bawat hibla ay matatag, sumisimbolo sa muling pagbubuo ng kaniyang pagkatao. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kaniyang mukha na bagaman may mga bakas ng puyat ay puno ng isang uri ng kapayapaang nakakatakot tingnan. Sa kabilang panig nakaupo ang mga ilustre. Si Kenneth na nakasuot ng mamahaling barong ay panakanakang tumitingin sa kaniyang relo ng may pagkainip. Sa tabi niya ay si Chantal na pilit na itinatago ang kaniyang kaba sa likod ng makapal na makeup at ang kaniyang kamay na laging nakahawak sa kaniyang tiyan. At sa gitna nila si Doña Amalia, ang reyna ng mga kasinungalingan na nakatingin kay Sisa nang may labis na pangungutya, tila ba ang buong korte ay kaniyang pag-aari. Your Honor, simula ng abogado ni Kenneth, ang kaniyang boses ay mapang-api at puno ng kumpiyansa. Ang aking kliyente ay biktima ng isang asawang walang ibang ginawa kundi ang magpabaya. Isang asawang hindi makapagbigay ng anak at ngayon ay nagnanais pang kuhanin ang lahat ng ari-arian ng pamilyang nagligtas sa kanya mula sa kalsada. Ang diborsyong ito ay nararapat lamang upang mabigyan ng maayos na buhay ang tunay na magiging tagapagmana ng mga ilustre. Naramdaman ni Sisa ang mabilis na tibok ng kaniyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ang kaniyang golden moment, habang ang lahat ay nakikinig sa mga kasinungalingan laban sa kaniya, dahan-dahan niyang inayos ang kaniyang buhok at huminga ng malalim. Tumingin siya kay Nana na nakaupo sa likuran ng kaniyang lola. Ang bata ay mukhang naliligaw, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa kaniyang ina. Isang masakit na kirot ang gumapang sa dibdib ni Sisa nang makita ang kaniyang anak. Kung alam mo lang, Nana, kung alam mo lang na ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay galing sa babaeng tinatawag mong katulong. Nais po naming tawagin ang aming testigo, si Maribel Sisa Ilustre, ang sabi ng abogado ni Sisa. Tumayo si Sisa.
Ang bawat yabag ng kaniyang sapatos sa sahig ng korte ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makarating siya sa witness stand ang kaniyang paningin, ay dumapo kay Doña Amalia. Nakita niya ang panandaliang paggalaw ng mga daliri ng matanda sa kaniyang rosaryo, isang senyales ng kaba na tanging si Sisa lamang ang nakakaalam. Sisay ang malamig na tawag ng abogado ni Kenneth habang lumalapit sa kanya. Inaamin mo ba na sa loob ng 15 taon, hindi ka nakapagbigay ng anak kay Kenneth? Inaamin mo ba na ang iyong pagkabaog ang naging dahilan ng kaniyang kalungkutan? Ngumiti si Sisa, isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga mata. Ang katotohanan ay parang telang puti, attorney. Kahit anong gawin mong tago sa mantsa, kapag itinapat mo ito sa liwanag lilitaw at lilitaw ang dumi. Hinarap ni Sisa ang hukom ang kaniyang boses, ay malinaw at buo umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Your Honor, narito ako hindi lamang para sa aking kalayaan. Narito ako para ibalik ang mga ninakaw sa akin. At hindi po pera ang tinutukoy ko. Kinuha ni Sisa ang isang envelope mula sa kaniyang tabi. Napansin niya ang biglang pagtayo ni Doña Amalia, ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang abogado ni Kenneth ay biglang napatigil, ang kaniyang mapang-aping tingin ay napalitan ng pagkalito. Your Honor, siya ang pagpapatuloy ni Sisa habang ang kaniyang mga mata ay nakapako sa nangangatog na si Kenneth. Mayroon akong gustong ipakita sa korteng ito. Isang video na magpapatunay na ang lahat ng nakikita ninyo sa pamilyang ito ay isang malaking dula-dulaan na tahi sa kasinungalingan. Ang kaba sa loob ng korte ay tila isang kwerdas na biglang napatid. Ang lahat ay napasinghap. Si Chantal ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Kenneth habang si Doña Amalia ay tila hindi na makahinga. Tay, ang katotohanan ay parang isang malakas na agos ng tubig, maaari mo itong harangan ng mga dam ng kasinungalingan, ngunit sa huli wawasakin nito ang lahat ng nakaharang upang makadaloy ng malaya. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang telang marahas na pinunit nang magsimulang umilaw ang malaking screen sa harapan. Ang bawat mata ng mga naroon mula sa hukom hanggang sa mga manonood ay nakapako sa gumagalaw na imahe. Doon sa gitna ng malabo, ngunit malinaw na video, ay makikita si Chantal at ang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa loob ng isang restaurant. Ang kanilang tawanan ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Kenneth, lalo na nang marinig ang boses ni Chantal na tinatawag ang baby sa kaniyang tiyan na isang unan lamang na pwedeng ayusin. Hindi totoo iyan. Edited ang bidyong iyan. Ang sigaw ni Chantal, ang kaniyang boses ay pumiyok sa takot habang pilit na tumatayo at humahawak sa kaniyang tiyan na tila ba doon manggagaling ang kaniyang kaligtasan. Ngunit hindi huminto si Sisa. Sa bawat hakbang niya patungo sa lamesa ng ebidensya, ang kaniyang presensya ay tila isang bagyong hindi kayang pigilan. Inilabas niya ang dilaw na papel mula kay Dr. Villafuerte at ang resulta ng DNA test na kinuha niya sa pamamagitan ng hibla ng buhok ni Chantal na nakuha niya sa mansyon. Your Honor, ang aking asawa si Kenneth Ilustre ay nabaog 18 taon na ang nakalilipas dahil sa komplikasyon ng mumps. Ang malamig na pahayag ni Sisa, bawat salita ay may bigat ng katarungan. Imposibleng maging ama siya ni Nana at lalong imposibleng siya ang ama ng dinadala ni Chantal kung buntis nga ba talaga ang babaeng ito. Ang mukha ni Kenneth ay naging kasing puti ng papel. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig habang dahan-dahang tumitingin kay Doña Amalia. Ang matanda naman ay tila naging isang estatwa, ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang upuan hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Ang lahat ng kaniyang kabanalan at dangal ay gumuho sa isang saglit. Mama, alam mo ba ito? Ang paos na tanong ni Kenneth. Ang kaniyang boses ay puno ng sakit at pagtataksil. Alam mo bang baog ako at hinayaan mo akong magmukhang tanga sa loob ng 15 taon? Hinayaan mo akong manakit ng ibang tao para lang sa lintik na dangal na iyan. Kenneth anak, ginawa ko lang iyon para sa iyo, para hindi ka pagtawanan ng lipunan. Ang pagsusumamo ni Amalia, ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na hinahawakan ang kamay ng anak. Si Sisa ang dapat sisihin kung naging mabuti siyang asawa. Tumigil kayong sigaw ni Kenneth na yumanig sa buong korte. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha ng kahihiyan. Tumingin siya kay Chantal na ngayon ay nanginginig sa takot sa tabi ng kaniyang abogado. At ikaw, ginamit mo ako. Ginamit mo ang pamilya ko.
Ito ang kaisa-isang golden moment ni Sisa, ang makitang ang mga taong nagpahirap sa kanya ay sila-sila na mismo ang naglalaban-laban. Ang tore ng mga ilustre na itinayo sa ibabaw ng kaniyang mga luha ay unti-unti nang nagiging abo. Tumingin siya kay Nana, na ngayon ay humahagulgol na sa likuran. Ang bata ay tumakbo palabas ng korte, hindi na kinaya ang bigat ng katotohanang ang kaniyang buong buhay ay isang malaking dula-dulaan. Your Honor, part yang huling hirit ni Sisa, ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. Narito rin ang orihinal na birth certificate ni Nana mula sa ospital 15 taon na ang nakalilipas. Pinatutunayan nito na ako ang tunay na ina ng batang ito at siya ay ninakaw sa akin ni Doña Amalia upang maging kagamitan sa kaniyang mga plano. Isang malakas na pagsabog ng bulungan ang namayani sa korte. Ang bundo ng hukom ay tumunog ng 3 beses, tila isang hatol na nagtatapos sa mahabang gabi ng kasinungalingan. Patawarin mo ako, Sisa, ang ungol ni Kenneth habang nakasubsob ang mukha sa kaniyang mga palad. Ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak, isang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat, hindi dahil sa iba, kundi dahil sa sarili niyang kahinaan. Ngunit hindi na lumingon si Sisa. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa pinto kung saan lumabas ang kaniyang anak. Ang kaniyang misyon sa korteng ito ay tapos na, ngunit ang kaniyang misyon bilang ina ay magsisimula pa lamang. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagbawi sa mga bagay na nawala, kundi ang panonood sa pagguho ng mga pader na nagkulong sa iyo sa loob ng 15 taon. Ang boses ng hukom ay naging pinal at pinal, bawat salitang binibitawan niya ay parang isang mabigat na tipak ng bato na dumudurog sa pangalan ng mga ilustre. Ibinaba ang hatol dahil sa napatunayang pandaraya, pagnanakaw sa pondo ng Songmay at ang matinding moral damages na idinulot kay Sisa. Ang lahat ng ari-arian, ang mansyon, ang mga sasakyan at ang buong pagmamay-ari ng Songmay ay formal nang inilipat sa pangalan ni Maribel Sisa Ilustre. Sa isang sulok ng korte, ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Chantal ay bumasag sa katahimikan. Ang dalaga ay naglulupasay, ang kaniyang mukha ay puno ng luha at lipstick na kumalat habang pilit siyang hinihila ng mga pulis dahil sa kasong estafa at falsification of documents. Wala na ang kaniyang mapang-aping ngiti. Ang tanging natira ay ang takot ng isang kriminal na nahuli sa sarili niyang patibong. Si Doña Amalia ay nakaupo pa rin sa kaniyang upuan, tila ba tumigil na ang pagdaloy ng oras para sa kanya. Ang mga kaibigan niya sa alta lipunan na naroon sa korte ay dahan-dahang lumalayo, nagbubulungan, nang may halong pandidiri, tila ba ang matanda ay may nakakahawang sakit. Ang kaniyang pinakaingat-ingatang hiya ay tuluyan ng nalunod sa putik ng kaniyang sariling kasamaan. Wala siyang magawa kundi ang tingnan ang kaniyang mga nanginginig na kamay na wala ng hawak na rosaryo o kapangyarihan. Sisa, pakiusap, huwag mong gawin ito, ang humihikbing pagsusumamo ni Kenneth. Lumapit siya sa asawa, akmang luluhod sa paanan nito sa gitna ng maraming tao. Wala akong matitirhan, wala akong pera. Ikaw na lang ang meron ako, Sisa. Magmakaawa ako, patawarin mo ako. Ito ang kaniyang golden moment, isang sandali ng ganap na kalayaan. Tiningnan ni Sisa si Kenneth, hindi nang may galit kundi nang may malalim na awa na ibinibigay sa isang taong hindi na mahalaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang bag at inayos ang kaniyang suot. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Kenneth, hindi sa taong natatakot lang mawalan ng pera. Ang malamig at mahinahong sagot ni Sisa. Ang bahay na iyan ay hindi kailanman naging akin sa puso mo, kaya ngayon ibinabalik ko lang ang katarungan sa bawat sentimong kinuha mo sa akin. Tumalikod si Sisa at nagsimulang maglakad palabas ng korte. Ang tunog ng kaniyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsyang nagpapahayag ng kaniyang tagumpay. Hindi na siya lumingon kahit pa marinig niya ang hiyaw ng desperasyon ni Kenneth na tinatawag ang kaniyang pangalan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na aklat. Pagdating niya sa labas, ang langit ay nagsimula ng magbuhos ng malakas na ulan, tila ba hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Sumakay si Sisa sa isang taxi at nagpahatid sa kaisa-isang lugar na itinuturing niyang kaniyang santuaryo, ang kaniyang krongmay. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng gusali, nakita ni Sisa ang isang aninong nakatayo sa ilalim ng ulan. Si Nana. Ang bata ay basang-basa, ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak habang yakap ang kaniyang sariling mga binti sa tapat ng saradong pinto ng talyer.
Ang kaniyang mamahaling gamit ay wala na. Ang tanging dala niya ay ang kaniyang pagsisisi. Dahan-dahang bumaba si Sisa sa sasakyan. Ang lamig ng ulan ay tumama sa kaniyang balat, ngunit ang init ng kaniyang pagiging ina ay mas nanaig. Tumigil siya sa harap ni Nana. Ang bata ay dahan-dahang nag-angat ng tingin, ang kaniyang mga mata ay mapulang-mapula at puno ng matinding hapes. "Mommy," ang nangangatog na bulong ni Nana. "Patawarin mo ako, hindi ko alam, wala akong alam." Napatitig si Sisa sa bata. Ang lahat ng masasakit na salitang binitawan ni Nana sa kanya ay muling umaling-awngaw sa kaniyang isip. Ang bawat sampal ni Kenneth, ang bawat pang-aapi ni Amalia, lahat ng iyon ay tila bumabalik. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Nana, nakita niya ang sanggol na kaniyang iniyakan, 15 taon na ang nakalilipas. Mapapatawad ba ng isang pusong paulit-ulit na winasak ang taong naging bahagi ng kaniyang pagdurusa? Kahit pa ito ay sarili niyang dugo. Magagawa ba niyang buksan muli ang pintuan ng kaniyang buhay para sa batang tumalikod sa kanya? Sa oras ng kaniyang pangangailangan, nakatayo ang mag-ina sa gitna ng bagsak ng ulan, tila dalawang pusong naghihintay kung ang bagyong ito ay magdadala ng pagkagunaw o ng isang bagong simula. Ang ulan ay hindi lamang bumubuhos upang lunurin ang nakaraan, kundi upang hugasan ang bawat bakas ng dumi at ihanda ang lupa para sa isang bagong pagsibol. Sa tapat ng saradong pinto ng kaniyang kung, may nakatayo si Sisa habang pinagmamasdan ang kaniyang anak na si Nana. Ang bata ay nakaluhod sa basang semento, ang kaniyang buhok ay nakadikit sa kaniyang namumutlang mukha, at ang kaniyang mga hikbi ay halos malunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan. Wala na ang mamahaling bag, wala na ang kayabangan, ang tanging natira ay isang batang nawawala at naghahanap ng kaniyang tunay na tahanan. Dahan-dahang lumapit si Sisa. Ang kaniyang puso na dati ay punong-puno ng galit at pait ay unt-unting lumalambot sa bawat segundo ng pananatili niya sa harap ng kaniyang anak. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Nana, bawat pagtalikod nito sa kanya sa ospital, at bawat pagtawag nito sa kanya na katulong. Ang sugat ay malalim, oo, ngunit mas malalim ang pag-ibig na itinahi niya sa kanyang kaluluwa noong unang sandaling hawakan niya ang maliit na kamay ni Nana, 15 taon na ang nakalilipas. "Mommy, huwag mo akong iwan. Patawarin mo ako." Ang basag na tinig ni Nana habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Sisa. "Wala na akong pupuntahan. Ninakaw nila ang buhay ko. Ninakaw nila ang pagkatao ko." Ito ang kaniyang golden moment, isang sandali ng wagas na pagtanggap. Hindi nagsalita si Sisa. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang payong at itiniyad ito upang silungin ang kaniyang anak mula sa bagsak ng ulan. Ang init ng kaniyang katawan nang yakapin niya si Nana ay tila isang balsamo na tumapos sa malamig na gabi ng kanilang pagkakahiwalay. "Halika na sa loob, anak," ang mahinang bulong ni Sisa. "Tapos na ang ulan. Narito na ang iyong ina." Pagpasok nila sa loob ng sung, may ang amoy ng sariwang tela at langis ng makina ay sumalubong sa kanila. Ito ang amoy ng kalayaan. Binuksan ni Sisa ang mga ilaw at ang bawat sulok ng talir ay nagliwanag, tila ba nagbubunyi sa pagbabalik ng tunay na may-ari. Sa gitna ng silid, nakita nila si Aling Rosa na naghihintay, may hawak na mainit na tsaa at malinis na tuwalya. "Mabuti at nakauwi na kayo," ang nakangiting sabi ni Rosa. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ng mag-ina. Lumipas ang mga linggo at ang pangalang Ilustre ay tuluyan ng binura ni Sisa sa kaniyang buhay. Ang mansyon na dati ay kulungan ng kaniyang dangal ay ibinenta niya at ang perang nakuha ay ginamit niya upang palakihin ang kaniyang negosyo. Ngayon ang malaking karatula sa labas ay nagniningning sa bagong pangalan, Sisa's Dawn. Isang payapang hapon, nakaupo si Sisa sa harap ng kaniyang paboritong makina. Sa tabi niya, si Nana ay dahan-dahang natututong humawak ng karayom. Ang mga daliri ng bata ay nanginginig pa, ngunit ang determinasyon sa kaniyang mga mata ay katulad na ng sa kaniyang ina. "Ganito ang pagtahi, Nana," ang malambing na turo ni Sisa habang ginagabayan ang mga kamay ng anak. Hindi sapat na matalim ang karayom. Dapat ay may kasama itong pagmamahal dahil ang bawat tahi ay bahagi ng isang kwentong hindi na kailanman mapuputol. Ngumiti si Nana at isinandal ang kaniyang ulo sa balikat ni Sisa. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng makina ay naging isang himig ng kapayapaan sa loob ng silid. Wala na ang takot, wala na ang mga lihim na sumasakal sa kanilang pagkatao.
Sa labas ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog na giiwan ng kulay kahel at rosas sa langit. Napansin ni Sisa ang isang munting bulaklak na sumisibol sa pagitan ng mga bitak ng semento sa tapat ng kaniyang pinto, isang puting bulaklak na tila sumisimbolo sa kaniyang bagong buhay. Si Kenneth at Doña Amalia ay naging mga anino na lamang ng nakaraan, mga taong naiwan sa dilim ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ngunit si Sisa, sa kaniyang pagtayo at pagharap sa bukang liwayway, ay napatunayang ang isang pusong marunong magtiis lumaban at magpatawad ay kailanman hindi matatalo. Nakatayo si Sisa sa bintana, tinitingnan ang malawak na kalsada. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puno ng sugat mula sa hirap ngayon, ay mga kamay na humahawak sa timon ng kaniyang sariling tadhana. Handa na siya sa anumang bukas na darating. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan ng mga ilustre, at ang hapon sa Sisas Dawn ay binalot ng isang uri ng katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakapagbigay ng lunas sa kaluluwa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumasayaw sa mga tumpok ng telang sutla at cotton na maayos na nakasalansan sa mga estante. Ang tunog ng mga makina ng pananahi ay hindi na parang hagupit ng latigo kundi isang maayos at payapang kanta ng pagsisikap. Nakatayo si Sisa sa harap ng kaniyang malawak na bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kaniyang mga kamay ay wala na ang mga bakas ng sariwang sugat, bagaman ang mga kalyo ay nananatili pa rin isang mapa ng kaniyang nakaraan na kailanman ay hindi niya ikakahiya. Napatingin siya sa kaniyang anak na si Nana, na kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga bagong mananahi habang nag-aayos ng mga disenyo para sa isang malaking fashion gala. Mommy, tignan mo itong pattern na ginawa ko. Bagay ba ang kulay na ito para sa dulo ng laylayan? Ang masayang tawag ni Nana. Lumapit si Sisa at hinaplos ang buhok ng kaniyang anak. Napakahusay, Nana. Ang bawat kulay na pinili mo ay nagsasabi ng isang kwento ng pag-asa. Sa kaniyang kalooban, alam ni Sisa na ang katanungang kung napatawad na ba niya ang lahat ay mayroon ng malinaw na sagot. Napatawad na niya ang kaniyang sarili sa mga taon ng kaniyang pagiging martyr. Napatawad na niya si Nana dahil nakita niya ang tapat na pagsisisi sa bawat kilos at salita ng bata. Tungkol naman kay Kenneth at Doña Amalia, hindi sila pinatawad ni Sisa sa paraang muli silang tatanggapin sa kaniyang buhay, kundi pinatawad niya sila sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kaniyang puso mula sa tanikala ng puot. Hinayaan na niya silang mabulok sa kanilang sariling bilanggo ng kahihiyan at kahirapan, malayo sa kaniyang bagong mundo. Ang bin'in o kapayapaan ay hindi na isang pangarap lamang para kay Sisa. Natagpuan niya ito sa bawat umagang nagigising siyang wala nang takot na marinig ang boses ni Amalia. Natagpuan niya ito sa bawat gabing natutulog siyang yakap ang kaniyang tunay na anak nang walang lihim na sumasakal sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang buhay ay parang isang dagat na pagkatapos ng isang malakas na bagyo ay naging kalmado at malalim. Ang aral na iniwan ng kaniyang kwento sa mga nakikinig ay simple ngunit makapangyarihan. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit at katagal itago, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng katarungan. Ang dangal ay hindi nasusukat sa pangalang dala mo o sa yaman ng iyong pamilya, kundi sa katatagan ng iyong loob na manatiling mabuti sa gitna ng kasamaan. Ang isang pusong marunong magtiis ay may hangganan, ngunit ang isang pusong marunong lumaban ng may dangal ay walang katapusan ng tagumpay. Tumingin muli si Sisa sa labas kung saan ang bukang liwayway ay unti-unti nang nagpapaalam upang bigyang daan ang mga bituin. Ang kaniyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa pagkakahanap ng kaniyang sariling liwanag. Tapos na ang lahat ng luha, anak, ang bulong ni Sisa habang nakatanaw sa malayo. Ngayon tayo naman ang magtatahi ng sarili nating ligaya. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sungmay ay nagpahiwatig ng pagtatapos ng isa pang produktibong araw. Sa labas ng Sisas Dawn, ang hangin ay sariwa at ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangakong puno ng pag-ibig at katotohanan. Ang bawat pag-ikot ng makina ni Sisa ay tunog na ng ganap na kalayaan, isang pagtatapos na nagbubukas ng pintuan sa isang buhay na wala ng bahid ng panlilinlang at sakit. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsama sa akin hanggang sa huling hibla ng kwentong ito. Habang binuo ko ang bahaging iyon,
Sa loob ng korte noong dahan-dahang inilabas ni Sisa ang orihinal na dokumento ni Elena, habang ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa pagitan ng matinding puot at wagas na pagmamahal, hindi ko rin mapigilang mapaluha at makaramdam ng paninikip ng dibdib. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng serye. Hango ito sa mga piping pagsusumamo ng maraming kababaihan, sa tunay na buhay na patuloy na nananahi ng kanilang pag-asa, sa gitna ng mga maling tahi ng tadhana. Pinatunayan ni Sisa na kahit gaano pa kapait ang kahapon, tayo pa rin ang may hawak ng gunting nagagupit sa mga tanikala ng ating nakaraan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sisa, magagawa niyo rin bang yakapin at patawarin ang anak na minsan ay naging mitya ng inyong pinakamasakit na sugat at kahihiyan? Saan niyo nga ba pinapakinggan ang audio na ito ngayon? Siguro ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa inyong pamilya naglalaba, o baka naman, nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Napakalaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong araw. Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section dahil dito ay laging may pusong nakahandang makinig sa inyong mga kwento. At kung ang paglalakbay ni Sisa ay nagbigay ng kaunting liwanag o kurot sa inyong puso pakiusap, ay i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng pag-asa at paghilom. Manatili sana kayong matatag payapa at laging alalahanin na kayo ang arkitekto ng sarili ninyong bukang liwayway. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Tura ng kwento ang bukang liwayway ng pusong mananahilui. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layunin ng libangan at upang magbigay ng positibong mensahe.